Dear Kuya E, magandang araw po. Itago niyo po ako sa pangalang Sir. X-E-R. Silahis po ako Kuya E at sanay na rin po sa mga makamundong gawain. Hindi na rin bago sa akin Kuya E yung mga isang simpleng tingin lang, sure na may patutunguhan. Na minsan ay aasahan mo hanggang doon lang, pero magiging bahagi na pala ng iyong buhay. Tulad na lang ng ikukwento ko Kuya E, tungkol din sa bus. Pero hindi po yon kapwa pasahero, kundi ang konduktor ng bus. Naranasan ko po ito Kuya E nung panahon na pwede pa yung sobrang siksikan sa bus. Yung tipong hindi ka na makagalaw, maamoy, maramdaman mo yung mga pagkiskis ng katawan sa katawan. Makikita mo nang malapitan yung may mga pabakat. Malalaman mo kung sino yung ganun din ang gusto. Isang gabi po Kuya E na bumiyahe ako pauwi sa amin nang umagaw ng pansin ko ang isang konduktor ng bus. Hindi naman siya yung super guwapo Kuya E, pero alam mong mapapalingon ka talaga sa kanya kapag nakita mo. Kung wala lang siyang hawak ng mga tiket, hindi mo talaga akalain na siya pala yung konduktor ng bus. Matikas, medyo maputi ang itago natin sa pangalang Boyet. Hinintay ko talaga Kuya E na makarating siya sa aking bahagi na nasa pangatlo sa dulo. Hanggang sa yun nga, dahil siksikan, pagdating niya sa harap ko halos mapunta na sa mukha ko yung kanyang harapan. Doon ako napatingin hanggang sa umangat ng ulo ko at sabihin kung saan ako bababa. Hindi ko naman Kuya in-expect na si Boyet pwede rin pala sa ganong tinginan. Kasi nang binigay niya sa akin ang tiket binasa niya ang labi niya. At tila ba lalo pang pinagtuldulan sa akin yung kanyang harapan nang pupunta na siya doon sa likuran. Inisip ko Kuya baka naman nagkataon lang yon. Pero nang lumingon ako, totoo nga. Confirmed. Si Boyet kumindat sa akin. Nakakakaba pero nakaka-excite naman. Inisip ko na susubukan ko ulit siya pagbalik naman. Na hindi naman ako nagkamali. Nung maniningil na siya, tumigil nga siya doon, nadama ko ulit yon. Simple kong pinisilyo ng isang kamay doon sa kanyang harapan. Nagulat ako Kuya kasi medyo galit yata yun. Iniabot ko yung aking bayad, 500 pesos. Napatingin ako sa ginagawa niya dahil kumuha siya ng ballpen. May sinusulat yata doon sa isang paper bill. Napatingin ng kalapit ko Kuya siguro napaisip siya bakit sinusulatan yung pera. Hanggang sa inabot sa akin ang sukli. Siyempre, kunwari sinilid ko doon sa bahagi ng aking polo muna. Kasi may kalapit akong marites. Muli nagsimula ng maningil si Boyet sa mga pasahero hanggang sa matapos. Pero hindi mawala sa kanya yung mapangakit na pagtingin-tingin. Nang pagkakataong yun ay mas nagpainit sa akin. Sobrang sikip talaga sa bus Kuya at hindi ko makakalimutan ng yung matapos nga siya ng maningil, doon sa bahagi ko muling pumwesto at tumayo. Kaya ramdam ko Kuya kung may matigas na bagay sa kanya sa gilid ng kinakaupuan ko. Naisip ko ma-LD naman dahil sa nasagi lang tigas na si loko. Pumikit ako Kuya para hindi masyadong halata. Pero dinadama ko yon. Hanggang muli ay may kumikiskis sa aking gilid. Hanggang sa naalala ko, nga pala, yung sinulat sa pera. Tulog na ang katabi kong marites. Yung number niya ang sinulat niya doon. Nilingon ko siya Kuya at minessage. Sabi ko, ilayo mo na muna yung ano mo. Baka may makakita, nakakahiya. Sabi niya, saan ba tayo? Sabi ko, may biyahe kayo, di ba? Message niya, last na biyahe na to. Pwede naman dun sa terminal. May malapit dun na mura lang. Sabi ko sa kanya, lahat ba ng pasahero ganyan ka? Reply niya sa akin, uy grabe ka naman. Siyempre mamimili naman ako. Bakit ayaw mo ba? Nung gabing yun Kuya paano ka naman makakatanggi? Lalo na inaramdaman ko na siya. Sabi ko, okay sige pwede naman. Ayos.
Reply naman ni Boyet. Tinanong pa ako kung magaling daw akong lumantak. Sabi ko naman, edi malalaman mo. Grabe yun Kuya E. Hindi siya umaalis dun sa gilid ko. Minessage ko, sabi ko, i-reserve mo na yan mamaya. Reply naman ni Loco, sabik na raw kasi siya. Hanggang sa tinawag siya ng driver. Bakit daw kasi nandun siya? Sa dulo. Kapag naiisip ko talaga yun Kuya E, natatawa na lang ako. Kasi talagang pinatos ko yung ganun. So ito na nga Kuya E, nangyari ngayon. Magaling si Boyet. Sabi nga, all the way talaga siya. Yes po, lumalantak din po si Boyet na inakala ko naman na straight lang na nagpapalantak. Siguro hanggang madaling araw, natulog at nagpahinga lang basta naka 3 rounds kami noon. Hindi ko makakalimutan yun. Hanggang sa mga sumunod na week ng pag-uwi ko, minessage na naman ako ni Boyet at na-miss daw niya yung ginawa namin. Sabi ko, hindi ako pwede kasi may birthday yan sa amin. Sabi niya pasama na lang daw siya. Pero sabi ko, hindi talaga yata pwede kasi di ka rin naman kilala sa amin. Sabi ba naman, di pakilala mo ko. Sabi ko, naku sorry, hindi talaga pwede kasi hindi ako alam sa amin. Sabi niya, hindi mo naman ako ipapakilalang boyfriend, pwede namang friend. Ayun, sa kulit ni Boyet ay napapayag ako Kuya E. Sinabi ko sa amin na kasamahan ko sa trabaho si Boyet at tinamad umuwi sa kanilang probinsya. Hindi naman ako halata Kuya E at welcome naman nila si Boyet na hindi rin halata. Ayun, nagkainuman hanggang inabot ng anong oras. At yun muli Kuya E, may naganap doon sa kwarto ko. Sabi ko kay Boyet, ikaw unang nakapasok dito at nakatulog sa kwarto ko ah. Sabi niya, so special pala ako ah. Sabi ko, ang kulit mo lang kaya. Nagpakulit ka naman kasi kung ayaw mo, pwede mo naman na, pigilan o ayaw mo talaga. Sabi ko, Loko, ang kulit mo, next time di na talaga. Sabi niya, joke lang, pero salamat talaga. Sabi ko, bakit? Wala ka bang ibang na-meet sa biyahe nyo? Sabi niya, wala eh. Sabi ko, Sabi ko na nga ba naghahanap talaga? Sabi niya, grabe ka talaga sa akin. Joke lang. Sinakyan mo naman. Gusto mo ba? Sa'yo na ako. Sabi ko, hindi naman pwedeng angkinin kita. Mahirap na. Mahirap ng ano? Mahirap na kasi syempre baka mamaya masaktan lang ako. Sabi niya, di dahan-dahanin natin. Sabi ko, ikaw talaga, puro kakamanyakan lang. Sabi niya, hindi biro lang. Ibig kong sabihin yung ganito, dahan-dahanin natin. Yung relasyon. Subukan natin yung relasyon. Mukhang okay ka naman. Sabi ko mahirap kasi baka mamaya may mamit ka lang na iba, sumama ka na. Sabi niya sa akin, ikaw talaga ang judgmental mo sa akin. Nung gabi na nag-meet tayo, marami nakasakay na nagpaparamdam sa akin nun pero sa'yo lang talaga ako tumabi. Mukhang mahilig lang ako pero sa gusto ko lang. Sabi ko, wow naman. Gusto mo ako. Sabi niya, wala ako dito kung hindi kita gusto. Saka, sabi ko, tara na nga't matulog. Puro kakalokohan. Sabi niya sa akin, hindi Gusto talaga kitang mas kilalanin pa kung pagbibigyan mo ako. Naku, matulog na nga tayo. Saka magbihis ka pati. May bigla-bigla kasi pumapasok dito. Sabi sa akin ni Boyet, basta exclusive tayo Sabi ko, anong exclusive? Na wala ka ng ibang ganito na gagawa ng ganito sa akin. Kumbaga sa akin na lang kapag gusto mo. Di ko alam Kuya E kung sanay lang si Boyet sa ganun. Pero nabola na naman niya ako sa bagay na yon. Sige na nga, tulog na tayo. May pakis pa si Boyet Kuya E sa noo ko. Hindi ko na malayan Kuya E na tumagal kami sa ganun ang setup. Kilala na rin siya sa bahay. Pero yun nga Kuya E ang naging problema namin nung una. Nang makasakay ang tatay ko doon sa bus. Makasakay ang tatay ko doon sa bus na pinagtatrabuhan niya. Sinabi sa akin ni tatay na bakit kailangan kong magsinungaling na hindi ko naman pala katrabaho si Boyet. Pero ang maganda doon, Kuya E, tinanggap pa rin naman si Boyet. Masyado kasi siyang close sa pamilya ko, kaya naman maganda pa rin yung kinalabasan. Kung iisipin Kuya E, sobrang hindi ko talaga in-expect na yung isang gabi na yon ay masusundan pa. Kasi syempre, all I know yung palipas lang yon. Pero iba pala talaga. Kinalala ko ng gusto si Boyet.
Marami ring issue sa pamilya niya, Kuya E, kaya naman mas naging close siya sa pamilya ko. Hanggang sa ang aming samahan, hindi ko naman na malaya na tumagal ng tumagal. Naka 8 years na po kami, Kuya E, last April 23. Sabi nga ni Boyet, hindi raw niya alam kung bakit nahihilig din siya sa akin. Mahirap daw talaga ipaliwanag na kapag ang ang pag-ibig tumama talaga sa isang tao. Masasabi kong siguro nung nasa 3 years na yung relasyon namin, saka ko lang talaga na masasabi na kontento na ako sa kanya. Since nakita ko naman sa mga nakalipas na taon kung gaano siya kasincere sa relasyon namin na nagsimula sa init sa pagsakay dun sa bus na yon. Hanggang dito na lang po, Kuya E. Sir. Muli, maraming salamat sa iyo, sir, no? Ganda, sir, X. Unexpected no yung storya, no? Habang binabasa ko, iniisip ko, mukhang dun lang sa isang gabi na yon. Pero, naku naman, umabot ng 8 years sa counting. Belated, no? Anniversary sa inyo. Siguro nga, no, kung ano man o paano man nagsimula yung lahat, kahit papaano talagang yun yung nakatadhanang mangyari, no? Yung nagsimula sa init, napunta sa mainit na pag-ibig, di ba? Salamat, Sir at Boyet, no? Mukhang marami na naman ang magsasana all at sasakay ng bus at hahanap din ng konduktor. Pero salamat talaga sa iyong kwento, sir, sa pagbabahagi ng iyong love story. At muli, belated happy 8 years sa inyong dalawa. Muli po, maraming salamat po sa mga patuloy pong sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.